Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Ano bang pag-usapan natin sa video na ito? Ito po ay isang appeal po sa ating mga kababayan, especially po sa ating mga kababayan na mga negosyante. Huwag po tayong mag-take advantage sa ating mga kababayan tuwing may sakuna. Katatapos lang po ng pag-atake ng Bagyo Tino dito sa Pilipinas. Marami po na mga kababayan natin ang nabiktima ng bagyo dito po sa Western Visayas, sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas. Na-observe ko lang guys, during at pagkatapos ng bagyo, tumaas bigla ang presyo ng langis. Ang langis before ng bagyo ay pumapalo ng 56 to 57, ngayon meron na pong 60 to 63 to 73. Ang mga pension house, mga hotel, biglang tumaas ang kanilang charge. Kasi may mga lugar dito na hanggang ngayon, dito sa Bacolod, sa amin, ay hindi pa po na-restore ang electricity. Ang iba naman, nag-offer daw ng may internet connection, pero mahal ang kanilang singil, pero pag check-in mo, wala naman palang internet connection. Niloloko lang ang customer. May kaibigan ako, nagbayad ng 5 hours, komportable daw. Ang kalagayan, wala naman palang internet, lumabas na lang kaibigan ko. Naloko lang. At saka ang aircon, hindi naman maganda, hindi naman malamig, according sa kaibigan ko. Now guys, bilang negosyante, isa po yung chance na makapag-income. Pero wag naman po i-take advantage sa panahon ng sakuna, particularly ng bagyo, na taasan nyo bigla ang inyong presyo. Kasi po guys, masama yon. Isa din yung papahirap sa ating mga kababayan. It is a form also of corruption. For example, ang tinapay before the bagyo is only 5 pesos per piece. Gawin mong 8 pesos or 10 pesos per piece. Kasi nagbagyo, pero meron ka na dyan na mga ingredients na kaimbak. Tigilan natin ang gano'n na kalakaran. Alam ko marami dyan gusto talaga kumita sa panahon ng kalamidad. Pero guys, it is not the right way to do it, to earn more money during the time of calamities. Kasi marami po ang nabibiktima. Nawalan ng bahay, nawalan ng buhay, nasira ang mga bahay dahil sa baha, sa bagyo, nasira ang hanap buhay. Dagdagan pa natin ang pahirap sa ating kababayan sa pagtaas na hindi naman naayon. Isa din sa nakikita kong problema, ang mga sangay ng gobyerno, particularly DTI, hindi naman namomonitor ang presyo ng mga basic commodities. Wala po akong nabasang news kahit sa Facebook na ang DTI nag-ikot dito sa Bacolod, nag-check kung ang presyo ba ng bigas, gasolina, basic commodities, ulam, dilata ay tama pa rin ba sa suggested retail price. Sana po gumising po kayo, huwag kayong magalit sa akin. Ako ay isa po ring konsumidor, no? So lahat tayo apektado, kahit sabihin natin malaki pang yung kita, mayaman ka, may pera ka, kung mataas ang binibenta, ay apektado rin ang pera mo. So yun lang po ang aking appeal bilang citizen, na huwag po nating iti-take advantage sa panahon ng kalamidad ang ating kababayan. Kung apektado sila, apektado rin kayo in one way or another. So yun lang po guys, sana po ay nagkakaintindihan tayo, magtulungan po tayo, huwag po tayo mag-take advantage sa ating mga kababayan. Mahalin natin ang ating kapwa Pilipino. Yun lang po guys, maraming salamat sa pag-follow nyo sa aking Facebook page, sa YouTube channel. Kita-kita po tayo sa aking susunod na mga video guys. Maraming salamat po. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys, ingat po tayo lagi.